Hi guys, good morning, and welcome once again to my channel. This is Mr. Aurelio Santiago from Hogusa Realty. Today's video, pag-uusapan natin, bakit napakahalaga na magkaroon ka ng sarili mong property dito sa Metro Manila, specifically Metro Manila area. So, ano nga ba yung mga kadahilanan? Or even, sabihin na natin sa ibang lugar, ano yung kahalagahan ng pagkakaroon mo ng sarili mong real estate property? Una po dito ay yung pagkakaroon po ng ownership, yung proof of ownership. Ano ba yung proof of ownership mo pagka meron kang sariling property? Ito po yung tinatawag na TCT o Transfer Certificate of Title. Kung ito po ay house and lot, ito ay farm lot, ito ay commercial lot or property, yan. And kung ito naman ay condominium, ito ay Condominium Certificate of Title. Yan po. Yan po yung dalawang klase po ng proof of ownership na pwede mong ma-avail depende sa type of property na iyong na-acquire. Secondly, ano po yung ikalawang reason po natin? Investment. Ang real estate property po ay isang investment. Ibig sabihin, kapag isang investment, ito po ay nag-appreciate in value. Ibig sabihin, kung ang property ay binili mo ng 1,000 per square meter, pwede itong mag-appreciate at magiging 2,000, 3,000, or maging 5,000. Ang presyo niya sa katagalan, either 2 years, 5 years, maaring umabot sa ganong halaga ang appreciation ng property mo. So, tataas yung value. So, ibig sabihin, kung malaki yung property na nabili mo, mas malaki rin yung magiging appreciation niya. Kasi per square meter po ang sukatan doon. So kung meron kang 1,000 square meter, nabili mo na lang ng 1,000 pesos per square meter, that is 1,000,000 pesos. Tama po? Kung after 3 years, 2 years, naging 2,000 pesos, ibig sabihin magiging 2,000,000 pesos. Ibig sabihin, ang appreciation niya is nasa 1,000,000 pesos. Ganun po ang real estate property. Ang tanong, gaano ba katagal bago magkaroon ng ganong appreciation yung isang property? Well, depende po. Depende po. Wala pong specific na nakalagay kung ilang years po siya. Kasi meron po akong property na binili ko noong 2010. Tama, 2010. Ang bili ko noon is 18,000 per square meter. After 14 years, kasi tinayuan namin yung property and then may bahay na siya ngayon, sa area po ngayon is 60,000 per square meter. So, ibig sabihin, nag-appreciate siya ng 42,000 pesos per square meter sa loob ng 14 years. Yan. So, hindi na siya masama. Na appreciation niya, mataas na po yung appreciation na yun. So, nagkaroon siya ng appreciation na yan, 40,000. O, tama? 42,000. 42,000 rather. So, malay nyo, yung property rin na mabili nyo, tumaas din yung appreciation niya. Yan. Then, thirdly po as yung, syempre, very important po yung address po natin, tirahan po natin, yung privacy po natin. Yan po ay isang napakahalagang bagay po para sa atin. Kapag ikaw ang magtatayo ng bahay sa sarili mong lupa, so meron kang desisyon. Ikaw ang magde-decide kung anong design ng building na itatayo mo dyan. Anong sukat ng property na itatayo mo dyan. Ikaw ang magde-decide. Anong kulay ng building na itatayo mo. Ikaw ang magde-decide dahil ikaw ang may-ari. So, ito yung mga bagay-bagay, ilan lamang sa mga bagay-bagay na kadahilanan kung bakit tayo kailangan natin magkaroon ng sarili nating property. Don't worry, alam ko po, niisip nyo ngayon, ano ba yung kaibahan ng pagkakaroon ng sariling real estate property? At yung
nagre-renta ka lamang. I-discuss po natin yan sa susunod na topic po natin. So, ngayon po meron po kayong bagay-bagay o idea po na nakita nyo na hindi nyo napakinggan ngayon na nakita nyo, uy, hindi nabanggit ni Mr. Santiago itong bagay na ito. Pwede nyo namang i-comment below this video para sa ganun ay makita rin po ng ibang manonood na ito pa pala yung ibang bagay na o reason bakit ang isang tao kailangan bumili ng kanyang sariling property. So hanggang dito na lang mga kaibigan, and I hope na meron kayong something na natutunan o something na na-add sa inyong kaalaman patungkol po sa bagay na ito. Muli po, ito po si Mr. Santiago at nagsasabi sa inyo ng magandang umaga po and bye-bye po.